Maulan na umaga sa inyong lahat. Siguro dapat napuno itong simbang ito, pero inimbita ako ni Father Job na mabait kong kaibigan dahil alam niyang uulan. Joke, okay. Mga kapatid, ako ay si Father Stephen Munar, M.S., isang misyonaryo ng La Salette of 71 years old. 12 years old akong pumasok sa seminaryo sa, hindi La Salette, sa diocese. 12 years old. Umiiyak mga magulang ko nung dinala nila ako sa seminaryo doon sa Novaliches. Pero ako tuwang-tuwa. Mula noon hanggang ngayon, akala mo ba diretso-diretso yan? Hindi. Lumabas ako nung second year college ako. Hindi kami nagkaunawaan ng mga direktor. In fact, wala sa batch ko ang natira sa seminaryo noon. Kasagsagan naman ng martial law. Tinapos ko ang pag-aaral ko. Pagkatapos hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako nakikihalo-bilo sa mga bagay-bagay na reliyoso, espiritual. Ako ay nagre-rebelde. Pero nagtatrabaho ako sa mga igorot sa Baguio. Tuwing gabi pumupunta kami doon at tinutulungan silang magbasa, magbilang at konting katekism. Simple lang. Yung kasama kong babae, sinabi niya sa akin pagkatapos ng 2 taon na nagsama kami na nagtuturo sa mga igorot, sabi niya sa akin, alam mo Steve, parang gusto mo pa ata magpari. Ay, sabi ko, bakit mo sinasabi yan? Sabi, hindi, basta sumama ka sa akin, magsimba muna tayo. Ay, alam mo naman hindi ako nagsisimba. Pagkatapos sabi niya, hindi, kakain tayo pagkatapos, birthday ko. Okay, yun, sige, sama ako. For the first time, sumama ako sa kanya. Magsimba, Wednesday yun. Eksakto pagdating namin, na-late kami ng konti. Ang pare, tinataas niya ang hostia. For a reason I could not explain. Napaluhod na lang ako at ang aking dibdib ay napakabigat. Ang sabi ko na lang kay Jesus, Lord, I am sorry. Pagkataas ng misa, nakita ng kasama ko na parang iba ang itsura ko. Sabi niya, may kilala akong pari. Sabi niya, sino? Si Father Marquez, isang La Salette. Ano yun? Sabi ko, basta bukas samahan mo ko. Sinamahan ko na naman. Parang hindi, not of my own volition, but because the situation is there. Okay, I'll go. We'll see what will happen. Whatever. Pagdating ko doon, nandun yung pare, sabi ko, ako ay dating seminarista, etc. Sabi, bukas pupunta kami ng Silang, sumama ka na, sumama naman ako next day. May kasama kong 2 seminarista, maggugusto mag-seminarista din. Mga kapatid, mula noon, 1979 yon, hanggang ngayon, ako'y La Salette. Maski na may mga unos sa buhay ko, pagtalikod ko sa Diyos, if you focus your sight on the Lord, in the Eucharist, in the people you love, in your goodness, if you focus on the Lord, like the thief at the side of Jesus, doon sa kahuli-hulian, ano sinabi ng thief na yun? Marami siyang kasalanan, marami siyang hindi ka nais-nais na ginawa, pero tumingin ka kay Jesus, sabi niya, Lord, remember me when you are in paradise. Ano sabi ni Jesus? Magkumpisal ka muna, magbago ka muna. Nasa sa krus na? Hindi. Sinabi niya, today, you will be with me in paradise. Siya ang una-unang pumunta sa heaven kung tutuusin na may pruweba. Si Jesus mismo nagsabi. Brothers and sisters, we all go through a lot in life. But it is so difficult sometimes to focus on what we truly believe is God's will for us. Oftentimes, life presents so many temptations, so many options, so many compromises. Where do you find the strength to discern what is real? When you focus, which means to say, when you pray.
Paano nalaman ni Elijah na yan ang Diyos? Sa katahimikan, hindi sa kalkulog, tilindol, lahat. Why? That means to say it was in silence, in prayer, when you are at still with God, that you are beginning to listen to His voice, to listen to His presence, to be mindful of it in your life. And then, it becomes clear. And then, you're able to hold on to the hand of the Lord. And then, like Paul, even if they have tinalikdan na nila lahat, ako, sabi ni Paul, maski na tinalikdan niyo siya, I'm willing to give up my life, even my faith, so that you may recognize you have been chosen by God. You are the children of God. So at this Eucharist, my brothers and sisters, let us first be mindful that God is abundant in His love, in His mercy. His mercy is the action of His love. And no matter what sin we have committed, what turning back we have gone through, what mindlessness we have experienced, He will be there to say, I am the Emmanuel, the God with you. Palagi kong kinikwento ito. May maliit na bata, nakita niya yung kanyang lolo. Sabi niya ang lolo, Lolo, nasan ba ang Diyos? Palagi nila pinag-uusapan nila si Lord. Pero saan naman nakatira? Anong sabi ng lolo niya? Alika anak. Apo, alika. Punta tayo. Doon sa balon. Punta sila sa balon. Sabi ng bata, bakit balon, lolo? Inangat niya ng konti yung balon. Tapos sabi niya, tumingin ka sa gitna. Nakita niya, wala namang nakita. Ang dilim-dilim. Tingnan mo, sabi ng lolo. Ay, may tubig. Ay, hindi lang tubig. Ano ba nakikita mo? Ay, mukha ko. Oh, galing. Mukha, cute ba mukha mo? Oh. Sabi niya. Tapos binaba mo yung bata. Tapos sabi niya sa bata, ngayon, alam mo kung saan nakatira ang Diyos. Sa iyo. Kawangis ka ng Diyos. Kamukha mo. Cute. Pagkatapos ng misa, tandaan ninyo, si Jesus hindi na naiwan dito kasama ninyo. Nagkomunyon kayo Kayo ang tabernakulo na lumalabas. Kayo ang mukha ng Diyos sa labas. Worthy or not, it does not matter. Jesus makes us worthy and reveals His face to others through us. So let us pray. Let us receive Jesus and let us be conscious. We have faith no matter how small, but He will reach out, pull us up, and the storms of our lives will be still. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa